Tapos yung iyong sinasabihan ng pagtitiwala sa Diyos ay iyong uutangan. Hello? Paano mong dadalhin ang mga Buddhist sa Diyos tungkol sa kasaganaan? Sila'y napakayaman sapagkat sila ang mga may malalaking negosyo. Ngayon, atin pong unawain. Makapagtitiis po tayo sapagkat nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Mapagtitiisan po natin ang karukhaan. Pero ewan ko kung tatagal ka na laging walang pera. Sino po rito ang maligaya pag walang pera? Pakitaas po ang kamay. O kung dumaraan ka na walang pera, hanggang kailan ka nakapagtitiis? Ang masungit po ang pag-uugali ay yung taong laging walang pera. Hello? Ngayon atin pong unawain, bakit napipigilan ang daloy ng pagpapala? Ang sabi ni Moses sa Israel, mga kababayan ko, hindi po yun yung mismo nakatalaan. Pero ang sabi po niya, hear people of Israel, choose you this day between blessing and cursing, life or death. So mga mamamayan ng Israel, piliin ninyo ngayong araw na ito, pagpapala o sumpa, buhay o kamatayan. So pansinin po natin yung pagpapala at yung buhay. Yung pagpapala at buhay, yun po ay yung ikaw ay merong buhay na pakikipag-ibigan sa Diyos. Hindi po ito nasusukat ng ginto at pilak, sapagkat ang sabi ni Pedro sa Acts chapter 3, silver and gold have I none, but such as I have give I thee, in the name of Jesus rise up and walk. So pansinin po natin ang pagpapala at ang buhay ay si Jesus. So kung nasa sa iyo ang pagpapala at buhay, kung nasa sa iyo ang Panginoong Hesukristo, siya ang kikilos at gagawa, sapagkat siya ang may-ari ng lahat dahil siya ang tagapagmana at ang lahat ng nakay Kristo'y kasama niyang tagapagmana. Purihin ang Panginoon. So ngayon, araw na ito, nais kong ipaunawa sa inyo na ang gusto lamang ng Diyos, ibig niyang makita na ang puso mo ay tapat sa Kanya at ang gusto lamang niya, magpakita siya to show Himself in the behalf. Pansinin po natin, to show Himself is strong in the behalf of them whose heart is perfect toward Him. Ano po ang ibig sabihin, to show Himself is strong? Atin pong unawain, to show is to demonstrate. Tama po ba? Ang pagpapakita ay upang ipamalas. So kung ikay tapat sa Diyos, ipamamalas niya sa iyo kung gaano siya kapangyarihan. Ipamamalas niya sa iyo kung gaano siya kadakilang manggagamot. Ipamamalas niya sa iyo na ang lahat ng iyong probisyon, spiritually, soully, physically, and materially, and emotionally, ay magbubuhat ay sa Kanya. Kaya ang gagawin mo lamang ay magtiwala sa Kanya at kailanman ay huwag mag-aalinlangan sapagkat ang sabi ng Roma 14:23, he who doubts is dumb. Siyang nag-aalinlangan ay nahatulan na. Kaya huwag mong pag-aalinlanganan ng katapatan ng Diyos, magikang bilanggo ng pag-asa. Ang sabi ni Pedro sa kanyang sulat, we are prisoners of hope. Amen po ba? Do not put yourself in the wrapping of those people around you. Do not be enwrapped by what people says about you and about your situation. Huwag mong balutin ang iyong buhay sa sinasabi ng mga tao sa iyong paligid na ikaw, hanggang diyan ka na lang, na ikaw, nako, sa panahong ito, hindi ka uunlad. Get out of their negative thoughts and speaking. And cover yourself with the Word of God. That my God shall supply all my need.
your God shall supply all your need. That no weapon that is formed against you shall prosper. And what is the weapon of the devil? The devil is an accuser. He is the accuser of the brethren. So what is the weapon of the devil? Word. Ang sandata ng kaaway ay salita. At pansinin mo, yung salita na darating sa iyo, sinabi ni, ikaw daw ay ganito. At ano ang initial reaction mo? Pambihira naman, napakabuti ko sa kanya. Noon, binigyan ko siya ng 1,000 noon. Hindi ba niya alam na napakabait ko sa kanya? Bakit naman ganun siya? Hindi mo siniyasat kung totoo nga na sinabi ng iyong kaibigan yung ibinalita sa iyo. Hello? At pagkatapos, isip-isipin mo na 20 taong tapat kayong magkaibigan at itong isang hindi mo pa naman matagal nakakilala, siniraan yung iyong matapat na kaibigan sa iyo. Sino ang paniniwalaan mo? Yung naghatid ng chismis o yung iyong kaibigan na kilala mo for 20 years? Hello? Kaya nga po ating unawain ang sandata ng kaaway ay salita. At ang sandata rin natin ay salita ng Diyos. Amen po ba? The sword of the Spirit is the word of God. Na ang salita ng Diyos ay katulad ng tabak na animo ay dalawa ang talim. Ito'y buhay, ito'y makapangyarihan, at ito'y naglalago sa pinaghihiwalayan ng espiritu at kaluluwa at nakatataho ng iniisip at layo ng puso ng tao. Kaya nga kung ibig mong malinis at dalisay ang laman ng iyong puso, magbabad ka sa salita ng Diyos. Gawin mong bahay ang salita ng Diyos. Gawin mong buhay ang salita ng Diyos. Gawin mong landas ang salita ng Diyos. Ngayon natin pong unawain. Gusto ng Diyos na magpakita ng kanyang lakas. Amen po ba? Gusto ng Diyos na ikay iahon kung ano man yung iyong kapanganiban. Gusto ng Diyos na ikay iligtas, ialis sa kalungkutan. Ngayon ating tingnan sandali sa Isaiah. Ito po'y lagi kong binabalik-balikan sapagkat dito po makikita natin ang kalahalagahan ng salita ng Diyos. Atin pong unawain na ang lahat ng ating pangangailangan ay makararating lamang sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang sabi po sa verse 11 ng Isaiah 55, so shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Kung titingnan po natin, ang sabi po ng Psalms 107, markahan po ninyo yung Isaiah 55, babalikan po natin yan. At ang sabi po sa Psalms 107 verse 20, ano po ang sabi rito? At ang sabi po dito, He sent His word and healed them and delivered them from their destruction. At ipinadala niya ang kanyang salita at pinagaling sila. At tinubos sila. Iniligtas sila sa kanilang pagkawasak. Maiilit na ba ang iyong bahay? Magsasara na ba ang iyong negosyo? Hold on to the word. Amen po ba? Humawa ka at manindigan ka sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po ating unawaing mabuti. Ang salita ng Diyos ay matutupad ang nasa ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga ating unawaing mabuti. Babalik yung salita ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin? Iyong sinasambit ng iyong bibig yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ay kanyang sinabi
At yung salita ng Diyos ay ating sinabi pabalik sa Diyos. Yung salita ng Diyos ay sinabi niya,